Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joy. 33 taong gulang at taga Mandaluyong. Sumulat ako sa pagbabakasakali na mapiling basahin ang aking kwento. Hindi ako proud sa aking nagawa at habang buhay akong uusigin ng aking konsensya. Alam ko rin na marami ang magagalit sa aking kwento. Ngunit ang nais ko na lamang talaga ngayon ay mailabas ang bigat ng kasalanan na araw-araw kong dala-dala. Masaya, buo, at perpekto ang pamumuhay ko bilang may bahay ng isang seaman. Palibhasa isang seaman ang napangasawa ko, kaya nasusunod talaga ang mga luho ko. Ang mister ko ang bumuo sa pangarap ko noong dalaga pa ako, na magkaroon ng kumpleto at masayang pamilya. At dahil din sa kasipagan niya, ay unti-unting umangat ang antas ng aming pamumuhay. Nagawa naming pag-aralin sa isang private school ang nag-iisa namin na anak. Naitatago ko na lang sa pangalang Lorenzo. Kumakain kami 3 beses isang araw. At hindi ko kailangang magtrabaho dahil ang asawa ko na ang gagawa noon para sa amin. Umuwi kada 6 na buwan ang mister ko. Kaya ngayon ay wala na talaga akong mahihiling pa. Kumpleto na ako. Nasa akin na ang lahat ng mahihiling ng isang may bahay. Ngunit ni sa hinagap, ay hindi ko lubos maiisip kung paano ko nagawang pagtaksilan pa ang mister ko. Matapos ang lahat-lahat ng ginawa niya para sa aming pamilya. Matapos ang lahat-lahat ng paghihirap niya sa trabaho, maibigay lang ang aming pangangailangan. Paulit-ulit man akong magsisi ngayon, ay hindi ko na mababalik pa sa dati ang lahat. Nagkasala ako. At mananatili yung ganoon. Hindi ko na mababago yun at mas lalong hindi ko na maibabalik sa dati ang lahat. Nagsimula ang aking pagkakamali noong 1 taon na ang nakakalipas. Nagsabi ang aking mister na uuwi siya sa amin para makapagbakasyon. Ako naman, syempre tuwang-tuwa dahil matagal-tagal na rin simula nung huli ko siyang makasama. Kaya naman sabi ko sa kanya na magbakasyon kami sa maliit na resort na aming naipundar. Hindi naman ako nahirapan na kumbinsin siya na sumama sa akin doon. Dahil ang kaalaman na makakapag-relax siya at makakapag-enjoy ay sapat ng dahilan para sumama siya. Inayos ko na rin ang lahat ng mga dadalhin namin. Gamit ko, gamit niya. Ang anak namin ay inuwi ko na muna sa mga magulang ko para sila ang mag-asikaso hanggat nasa resort pa kami ng mister ko. Mabuti nga yan at magbakasyon muna kayong dalawa. Kailangan pa man din yan ng mister mo dahil alam mo naman, nakakapagod ang kanyang trabaho. Sabi ni nanay nang ihabilin ko sa kanila ang anak namin. Kaya nga sa inyo na muna itong apo mo para mapagsilbihan ko naman ang asawa ko at kahit papaano makabawi man lang kami sa isa't isa sa mga araw na hindi kami nagkasama. Sus, baka naman masundan nyo na agad tong batang yan ha? Sabat naman ni dad na maganang kumakain ng nilagang mais. Pwede pa naman, bata pa tong anak mo at kayang-kaya pang magbuntis. 10 taon na rin naman po si Lorenzo, kaya pwedeng-pwede na rin talagang sundan. Paano? Mauna na po ako ha? Malayo pang biyahe ko papunta sa resort at kailangan ko pa pong mag-ayos. Paalam ko sa kanila. O sige, mag-iingat ka sa biyahe ha? At ikimusta mo na lang kami kay Archie. Tawagan mo kami kaagad kapag nakauwi na kayo. At nang maibalik namin kaagad si Lorenzo at makapanalubong na rin kami sa mister mo. Sabi nila. Sige po, matipid na sagot ko sa kanila. Pagkatapos kong magpaalam sa mga magulang ko, nagpaalam naman ako kay Lorenzo. Medyo natagalan pa nga ako sa pakikipag-usap sa kanya dahil ang dami-dami niya pang tanong. Tulad na lamang na kung kailan niya ulit makakasama ang tatay niya.
Sinabi ko naman na baka kasi 1 linggo lang kami sa resort. At uuwi rin kaagad dahil panigurado naman na miss na rin ni Archie ang anak naming dalawa. Pagkatapos kong makapagpaalam kay Lorenzo, pumunta na rin ako sa resort. Hindi naman kalakihan ang aming resort. Eksakto lang para sa mga gustong magbakasyon din doon. Matagal lang nakatayo ang resort namin na yun. Nabili lang ng mister ko ang resort na yun sa kanyang kaibigan na nag-migrate sa ibang bansa. Simula noon ay kaming dalawa na talaga ni Archie ang nangasiwa sa buong resort. Naging pangalawang source namin niyon ng pagkakakitaan. Palibhasa nga'y abala si Archie sa kanyang trabaho, kaya madalas na ako lamang ang nangangasiwa roon. At habang tumatagal, ay natutunan ko na rin kung paano ang pamamalakad doon. Good morning, Ma'am Joy. Mabuti po at nakabisita kayo. Bati sa akin ni Sarah, ang katiwala namin sa resort. Tumango ako at matamis na ngumiti sa kanya. Oo, pauwi na kasi ang Sir Archie mo sa 1 linggo at dito namin napiling magbakasyon. 1 linggo pa naman bago umuwi ang asawa ko. Pero inagahan ko lang din talaga sa pagpunta dito. Para kung sakali man na may mga kailangan akong gawin, ay magagawa ko rin talaga kaagad. At saka syempre, para makapag-relax na rin ako. Sa unang araw ko sa resort, puro paggala sa buong lugar ang inatupag ko. Kung minsan ay nakikipag-usap pa nga ako sa mga guests namin para kumustahin ang experience nila sa resort. So far, so good naman daw. Maganda ang pakikitungo ng mga trabahador rito at mababait daw. Madali lang din lapitan at higit sa lahat, super friendly daw sila kaya wala silang ibang masasabi. Marami pa nga ang nangako sa akin na muli silang babalik dito sa resort at ire-recommend din daw nila sa mga kaibigan nila ang lugar. Kaya laking pasalamat ko naman dahil tiyak na magkakaroon na naman ng panibagong mga customers. Sa pangalawang araw ko naman sa resort, ay pa-chill-chill lamang ako sa aming swimming pool. Ang ibang mga guest ay puro sa dagat piniling maligo, kaya ako lamang mag-isa ang nasa pool. Bagay na gustong gusto ko dahil sa sobrang katahimikan at solong-solo ko ang pool. Dahan-dahan akong lumubog sa swimming pool. Kaagad akong lumangoy mula sa kabilang dulo at papunta sa kabilang dulo. Hindi naman sobrang lawak ng swimming pool namin, kaya nakadalawang beses na pabalik-balik ako bago tuluyang tumigil. Iniangat ko ang aking sarili at saka bumalik sa aking sun lounger. Kinuha ko ang in-order kong apple juice at saka sumimsim doon. Habang abala ko sa pag-inom, ay agaw pansin naman sa akin ang isang lifeguard na pasulyap-sulyap sa akin. O mas dapat ko bang sabihin na patingin-tingin sa aking katawan. Ngumiti ako sa kanya at naupo sa isang silya. May itsura din naman kahit papaano ang aming lifeguard. Matangkad siya, moreno ang kutis, makisig ang pangangatawan at sobrang tangos pa ng ilong. Pansin ko rin na para bang may kung anong kiliti sa aking pagkatao sa tuwing mapapasulyap siya sa akin ng ganon. Sa oras na yun, gusto kong sampalin ang aking sarili. Diyos ka, Joy. Gumising at umayos ka. May asawa ka na. Hindi ka pwedeng magpadala sa ibang lalaki dahil tiyak na magkakagulo lamang. Masisira ang lahat. Yun ang nasabi ko sa aking sarili sa mga oras na parang naaakit ako sa lalaking yun. Batak at malakas ang pangangatawa ng aming lifeguard. Dahil required talaga namin yun. Dahil madali na lang nito maililigtas ang kung sino man na nalulunod, mapabata, matanda, payat, sexy o mataba pa yan. Nakasuot ng kulay na yellow na short ang aming lifeguard. Wala naman siyang suot sa pang-itaas kundi isang life vest. At ang pagkakaalam ko ay binata pa siya. Nasa edad 23 pa lang yata kung tama ang pagkakaalala ko. Pansin ko rin ang isang pito na nakasabit sa kanyang leeg. Pero mas natuon ang pansin ko sa kanyang mga abs. Tila ako naman ngayon ang nagnanakaw ng tingin sa kanya.
habang abala ang mga mata ng binata na panayang palipat-lipat sa kung saan-saan. Naghahanap ng maaaring iligtas niya. Sa kalagitnaan ko ng pag-inom sa aking orange juice ay nakaisip ako ng kapilihan. Tinapos ko ang pag-inom ng juice at saka muling bumalik sa pool. Doon ako pumwesto sa medyo may kalaliman para naman kapani-paniwala talaga. Nang maayos na ako at nasa tamang pwesto na, ay tsaka naman ako umakto na parang nalulunod. Gusto kong matawa na hindi ko malaman habang umaarte. Pakiramdam ko ay nakakatawa talaga yung kalokohan kong yun para lamang makapagpapansin sa aming lifeguard. Hindi naman ako nabigo dahil agad-agad na rumisponde ang aming lifeguard at dali-dali akong binuhat at inialis sa tubig. Mabuti na lamang talaga at wala akong masyadong staff sa parting to ng resort. Kitang-kita ko ang labis-labis na pag-aalala sa mukha ng aming lifeguard. Gusto ko na nga sanang matawa, pero alam kong hindi pwede dahil baka mahalata niya na kunwari lang ang lahat. Ma'am, okay lang po ba kayo? Marami po ba kayong nainom na tubig? Tanong niya pero pansin kong nalihis ang tingin niya sa ibaba ng leeg ko. Naalala ko na nakabikini lang ako ng mga oras na yun. Oo. Okay na ako. Pasensya na ha. Namulikat kasi tong paa ko kaya nalunod ako. Medyo masakit pa nga rin tong paa ko eh. Tugon ko naman. Sabay turo sa kanan kong binti. Pero ang totoo ay gawa-gawa ko lang din yun. Nagulat ako nang biglang hinilot niya ang aking binti ng walang ano-ano. Natuwa talaga ako sa kanyang ginawa. Magsasalita na sana ako nang mapansin ko kung paano niya pagmasdan ang legs ko. Hindi na ako nagtaka pa dahil alaga sa lotion at pawax ang legs ko. Maputi rin kaya hindi nakataka-taka kung manghang-mangha siya ng oras na yun. Ang ganda at ang kinis naman ng legs niyo, ma'am. Para po kayong model. Nakangiting sabi niya ngunit pansin kong hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Aba, oo naman. Kahit ngang mister ko gigil na gigil dyan eh. Natatawang biro ko na rin. Kahit ako naman ang asawa mo, ma'am, manggigigil din siguro ako sa inyo. Nauutal pa niyang sabi. Aba, pilyo ka din ha? Natatawang dagdag ko pa. Natawa rin siya. Teka, pwede mo ba akong buhatin papunta sa kwarto ko? Medyo manhid pa rin kasi tong paa ko at gusto ko na sanang makapagpahinga. Dagdag ko pa. Tumango naman siya at agad-agad akong inalalayan. Hanggang sa makarating kami sa aking kwarto. Maswerte naman at wala naman kaming nakasalubong na staff na baka mag-isip ng kung ano pa sa amin. Pagdating namin sa loob ng hotel room, ay dali-dali akong bumaba sa pagkakabuhat niya. Mukhang nagulat pa siya sa biglaan kong pagtayo. Pero hindi ko na siya hinayaan pang makapag-isip. Kinalas ko na kaagad ang suot kong itim na bikini hanggang sa unti-unti itong mahulog sa sahig. Sa puntong yun, bumungad ang lahat sa binata. At pansin ko ang gulat sa kanyang mga mata. Pero agad nakuha na niya ang nais kong mangyari. Ma'am, sigurado ho ba kayo dito? Baka magalit po ang asawa ninyo. Baka matanggal po ako sa trabaho ko. Akong bahala sa iyo. Ano bang pangalan mo? Leo, ma'am. Leo, huwag kang mag-alala dahil sinisigurado ko naman sa iyo na walang makakaalam nito. Hindi mo rin kailangang matakot sa asawa ko dahil ako na ang bahala sa kanya. Pili ang tugon ko habang nakangiti sa kanya. Unti-unti akong lumapit sa kanya hanggang sa mapahaplos ako sa kanyang mga braso at unti-unting napaluhod sa harapan niya. Hindi makapaniwala si Leo ng oras na yun hanggang sa hiniklat ko ang boxer niya. Sa puntong yun ay napangiti ako. Hindi ko akalain na ang isang tulad niya ay kayang lamangan ng mister ko pagdating sa kama. At doon,
nagsimula ang aking pagkakasala. Nang dalhin ako ni Leo patungo sa kama, ay para akong nawala sa aking ulirat. At sa puntong yon, ay tuluyan kong binukas ang aking mga binti para kay Leo. Para sa lalaking hindi ko naman asawa. Aminado kong isa yung pagkakasala na walang kapatawaran. Pero sa oras na yon, ay hindi ko na naiisip ang mga bagay na yon. Lalo na nung tuluyang umuga ang matibay na kama. Para na lang akong isang manika at hinayaan na lang si Leo sa kung ano man ang nais niya. Pinagsawaan niya ako buong maghapon at pati gabi. Muli siyang bumalik sa kwarto ko ng palihim dahil hindi pa raw siya kontento. Hindi ko alam pero hindi ako pinatulog ni Leo ng gabing yun dahil sa sobrang pagkahumaling sa akin. Wala naman akong nagawa kundi hayaan lang siya dahil nakakahiya man aminin pero nag-enjoy din talaga ako sa kanya. Kinabukasan, nang magising ako ay tsaka pa lamang ako tuluyang natauhan sa aking nagawa. Totoo nga ang sinabi nila na nasa huli palagi ang pagsisisi. Masyado ba akong naging mapusok? Hindi ko malang naisip kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos itong kalokohang nagawa ko. Paano na ang asawa ko? Paano kung malaman niya ang nangyari sa amin ni Leo? Gulong-gulo ako ng araw na yun. Binulabog ako ng konsensya at pagsisisi. Kaya pagkatapos kong mag-ayos ng aking sarili, ay lumabas na ako sa aking kwarto. Hinanap ko sa may pool si Leo at nang makita ko siya ay kaagad ko siyang tinawag. Bakit ho, ma'am? Huwag niyong sabihin na miss mo ko. Natatawang biro niya. Kung hindi lang talaga ako kinakabahan na malaman ng mister ko ang lahat sa amin, ay baka nagawa ko pang makipagbiroan ulit sa kanya. Pero hindi eh. Leo, gusto ko lang ipangako mo sa akin na hindi makakarating sa asawa ko tong nangyari sa atin. Ipangako natin ngayon na hindi na muling mauulit pa yung namagitan sa atin kahapon. Biglang nagseryoso siya. Oh ma'am, wag ko kayong mag-alala at hindi na mauulit yun. Natatakot din naman po ako na baka malaman pa ni sir. Baka ipakulong pa ako nun. Salamat naman kung ganon. At salamat din sa lahat. Hindi ko makakalimutan yun. Pero kailangang limutin na lang para walang gulong mangyari. Masusunod po ma'am. Matipid na sagot niya. Wala na talagang nangyari sa amin ni Leo matapos ang gabing yun. Bukod sa umiwas na talaga ako sa kanya, ay dumating na rin naman ang mister ko. Ibinuhos ko na lamang sa mister ko ang aking atensyon at saka pasikretong bumabawi sa kanya. Alam kong hindi sapat yun bilang kapalit sa nagawa ko. Pero sa ngayon, ayun lang ang tanging naiisip kong paraan para makabawi ng lubos sa nagawa kong kasalanan. Kung alam ko lang na sa una lang pala masaya, ay sana hindi ko na ginawa. Sana'y magsilbing leksyon sa inyo itong kwento ko. At bago ako magpaalam, ay gusto ko munang mangamusta. Kumusta naman kayo matapos ang landfall sa ating bansa? Ang super typhoon na si Karina. Alam kong pare-pareho lang tayong naapektuhan ng mapinsalang bagyo. Ngunit magagayon man, ay dinadalangin ko na sana ay ligtas kayong lahat. Hanggang dito na lang po. Paalam.